Sa kabila ng kalayaang espiritual sa panahon ng pamamahala ng Partido Demokratiko, si Master Bediüzzaman Said Nursi ay patuloy pa rin kinaladkad mula sa pagpapatapon patungo sa pagpapatapon, mula sa korte patungo sa korte. Dumating siya sa lungsod ng Istanbul noong ika-21 ng Enero 1952 upang magbigay ng kanyang patotoo bilang isang nasasakdal sa kasong isinampa sa mataas na hukuman ng kriminal ng Istanbul. Pagkatapos nito, nanirahan siya sa Aksehir Palace Hotel na matatagpuan sa Sirkeci. Ang partikular na paglilitis na ito ay kilala bilang kaso ng Youth Guide. Sa panahon ng mga paglilitis, ipagtatanggol siya ng ilan sa pinakakilala at iginagalang na abogado ng Istanbul, partikular sina Senyuddin Başak, Mehmet Mihri Helbacioğlu at Abdurrahman Sheref Lachifari. Ang paglilitis ay nagtapos sa pagpapawalang sala noong Marso 1952 sa ikatlo at huling pagdinig. Ang Pangulo ng Hukuman na si Nef-i Demirliolu at ang mga kasamang hukom na sina Hilmi Dabaslugil at Burhanuddin Ertürk ay mga miyembro ng hudisyal na lupon na naghatid ng desisyong ito. 8 taon matapos ang pagpapawalang sala, tinanong ng mga revolusyonaryo ng Mayo 27 si punong maestrado Nef-i Demirliolu hinihingi ang dahilan ng pagpapawalang sala niya kay Bediüzzaman. Sumagot si punong Demirliolu na nagsasabing, "Oo, pinawalang sala ko siya dahil lubusan kong inimbestigahan ang buong insidente. Ako mismo ang kumuha ng mga pahayag mula sa lahat ng saksi at batay sa aking matapat na paniniwala, inihatid ko ang aking hatol." Narito, muling nanguna ang mga kabataan na mayroong talagang kapanapanabik. Ako mismo ay naroon din sa ikalawang sesyon at pagkatapos nyon, lahat ng mga kalye, lahat ng mga lugar sa harap ng Grand Post Office sa Sirkeci ay talagang siksikan sa mga tao. Hirap na hirap kaming hindi masiksik. Ibig kong sabihin, napakagandang tanawin talaga ang naganap doon. Panahon. Na tinanong niya kami, "Saan kayo nag-aaral?" Pagkatapos ipinakita namin sa kanya ang eksaktong lokasyon. Alam niyo ba ang Istanbul Faculty of Law pagpasok niyo sa Beyazıt Square? Itinuro namin doon at sinabing, "Dito kami nag-aaral." Sabi niya, "Marami akong pinagdaan ng hirap dito mismo. Nangyari iyon noong insidente ng Marso 31 kung saan siya nilitis mismo sa gusaling iyon. Kaya siguro ang tinutukoy niya ay ang partikular na pangyayaring iyon." Sabi niya, "Nasa Fatih ako ngayon. Pakiusap, pumunta ka at magkita tayo." Noong panahong iyon, si Shehzade Hazretleri ay dumating sa Istanbul, partikular para sa paglilitis ng Youth Guide. Nakatayo siya sa tabi mismo ni Fatma. Kaya dito na nagtatapos ang ating pagtalakay sa kaso ng Youth Guide.